Nag-deploy na ng mga ambulance teller ang pamunuan ng South Luzon Expressway o SLEX bilang paghanda sa inaasang dagsa ng mga motorista ngayong undas. Nakahanda rin silang magpatupad ng counterflow sakaling magkabuhol-buhol ang daloy ng mga sasakyan. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer. Maagang nagpa-full tank at nagpahangin ng gulong sa Aaron. Mula San Pedro, Laguna, papunta siyang Batangas upang samantalahin ang bakasyon sa trabaho ngayong undas. Siniguro niyang nasa maayos sa kondisyon ang kanyang motorsiklo at sarili, lalo't inaasahan ang posibilidad ng mabigat na trapiko. Alam naman natin yung traffic sa Philippines is normal, so keep our cool lang. As riders, we just enjoy the ride. No, hindi naman kailangan masyadong mabilis. Tama lang. So, enjoy lang namin. Posibleng tumaas ng 7 hanggang 10% ang dami ng sasakyan sa South Luzon Expressway SLEX ngayong undas. Batay sa kanilang datos, umaabot sa halos 1 milyong sasakyan ang kanilang daily average. Naglagay na tayo ng mga ambulant tellers na equip sila ng handheld devices na tutulong para mapabilis yung mga transaksyon natin. Kung talagang hindi kakayanin at open naman po kami na pwede kami free flow para lang maibsan po yung traffic. Kabilang sa mga lugar na binabantayan ay ang Bikutan na sukat exits sa ilalim ng Skyway, Kalambat Carmona exits sa SLEX at Santo Tomas at Lipa exits sa Star Tollway. Nag-deploy ang SLEX ng karagdagang response teams na may ambulansya, tow trucks at fire trucks sa SLEX, Skyway System, Star, NAIA Expressway at T-Plex. Bahagi ito ng suporta sa Oplan Biyaheng Ayos, Undas 2025 ng Department of Transportation. Suspendido ang lahat ng roadworks hanggang November 4 para mapaluwag ang mga lane. Patuloy din ang pagpapatupad ng One RFID program. Pinapayuhan ng mga driver na i-check ang kondisyon ng sasakyan, siguruhing may sapat na load ang RFID account at sumunod sa batas trapiko. Samantala, naglagay ang Department of Health ng emergency tent sa kilometer 29 sa isang gasoline station sa San Pedro, Laguna. May kompletong first aid kit para sa mga emergency tulad ng high blood pressure, sugat at iba pang medical concerns. Nakadeploy din ang 2 medical team na binubuo ng 2 doktor, 2 nurse at aide kasama ang 2 ambulansya para sa agarang responde. Lahat ng emergency conditions, they're ready to respond. Mataas ang blood pressure, yung mga nahihilo at nawawala ng malay. May paglilinaw naman ang DOH sa pagsuot ng face mask. Walang strict implementation of face mask. There is no need because there is no epidemic, there is no outbreak. It is the season. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.